Anim pang dati at kasalukuyang senador ang posible pang madawit sa kontrobersya sa flood control projects ayon sa kampo ni dating DPWH, Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Kahapon humarap si Hernandez at iba pang opisyal ng DPWH sa Independent Commission for Infrastructure. May unang balita si Joseph Moro. Kauna-unahang super sport utility vehicles sa buong mundo na nagkakahalaga ng 30 to 35 million pesos. Ang Lamborghini Urus na ito, ikalawang luxury vehicle na isinuko ni dating Bulacan 1st District Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon sa abogado ni dating DPWH 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez, yung pagsusoli niya ng kanyang mga luxury vehicle, dalawa na to ngayon. Nung Friday, GMC 12 million at ngayon Lamborghini na 30 to 35 million ay wala raw hinihinging kapalit sa gobyerno. This is the right thing to do. Well, hindi naman to in exchange for anything. No. Okay. Dati nang sinabi ng ICI na ipasusubasta ang mga isinukong luxury vehicles. Ayon kay ICI Special Advisor at Baguio City Mayor Benjamin Magalong, may mga mamahalin pang motorsiklo na isasauli si Hernandez. Pero ayon sa kampo ni Hernandez, pinag-uusapan pa yan. Sir, all you said all? Lahat? Ilan yung susoli niya? Meron yung binanggit niya. Yung GMC, at may mga motor pa siyang isusoli. Mayor, yung Ferrari nandito na ngayon. Alam na namin kung saan ang location, kaya lang hindi ma-start. Kaya kailangan may dadalhin na kwan doon eh. Kasi kwan pala yun eh. Parang hybrid siya. Hindi ma-start kaya hindi nila madala rito. Pero makukuha na namin yun. May mga nakita mo yung video, may mga Ducati, may mga motor pa siya. Well, kasama ba yun sa Hindi pa namin napag-uusapan with regard to that. Okay. Pinatawag ng komisyon sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, Assistant Engineer Hernandez at Assistant Engineer JP Mendoza. Ipinatawag din si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na umano'y naglako ng mga insertions sa National Expenditure Program ng DPWH kay Senador Tito Soto. Tumanggi silang magbigay ng panayam sa media. Ipinatawag din sa pagdinig si dating Senate President Chisa Escudero. Si Escudero at si ako Bicol Party List Representative Saldi Co ang itinuturo ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno na nasa likod ng maanumalya umanong insertion sa 2025 budget. Yan ay klarong paglilihis, kaugnay sa iso na kinakaharap natin at nakahanda kaming ipaliwanag yan kung sakasakali. There were no insertions? Amendment sa pinapanukala ng mga miyembro ng Senado, amendment sa pinapanukala ng mga miyembro ng Kongreso. Si Congressman Puno hindi sa bahagi nga ng Kongreso pa nung panahon yun, kaya hindi ko alam kung saan siya nagagaling. Itinanggi rin ni Escudero na may small committee sa BICAM. Sir, when the ICI asks you, is there a small committee that inserts flood control projects? Wala at hindi ako bahagi noon at hindi flood control projects dahil ang alam kong komite ay nagre-reconcile ng pagkakaiba ng dalawa. Sa DPWH, 10 regional at district engineers ang binigyan ng 5 araw para sagutin ang show cause order laban sa kanila. Pinagpapaliwanag sila kaugnay ng aligasyong marangyang pamumuhay na higit sa kanilang kakayahan, pagpapatupad ng mga substandard na mga proyekto at paninira umano ng mga dokumento. Naharap sila sa kasong administratibo pero kung sapat ng ebidensya, isusumite ito sa ICI para sa posibleng kasong kriminal. Simula pa lang ito, at hindi ako magtataka kung linggo-linggo mayroong bagong ganitong listahan. Ayon sa abogado ni Hernandez, pwede pang madagdagan ng senador at mambabatas na dawit sa anomalya sa flood control. Depende yan sa makikitang records sa computer ni Hernandez na ibinigay na sa DOJ. Si Bryce po, sinabi niya na yung salaysay na binigay ni Engineer Alcantara ay kulang pa. Meron siyang mga binanggit sa akin ng mga pangalan. Kinumpirma ni Fortune ang ulat na aabot sa 4 na kasalukuyan at 2 dating senador ang madadawit. Pero hindi raw sila magpapangalan basta-basta hanggat walang ebidensya. Nauna nang nabanggit ni Alcantara sa kanyang sinumpang salaysay, sina Senador Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at dating Senador Bong Revilla, lahat tumanggi na sa aligasyon. Hanggang hindi pa talaga na unseal at nabubuksan yung laman nitong computer, mas minarapat po niya na hindi na lang po muna magsasalita para hindi siya nagtuturo ng mga tao kung sino yung mga personalidad, kung ilang bang senador talaga ito, no? Kung whether incumbent or whether
ex-senators, no? Sa pagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, inaasahang dadalo si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon kay Engineer Alcantara, si Bernardo ang kausap niya sa pagbababa ng pondo at kung sino ang mamabatas na mabibigyan ng porsyento. Meron siyang naunang affidavit, magsusupplemental daw siya because the affidavit that was sent to us earlier, that was before Alcantara testified. So ngayon, after hearing the testimony, nagpasabi na magsusupplemental. Siya ay magiging susi dyan kasi siya yung naglagay sa kanila dito sa Bulacan. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.